Hi guys! So today, samahan niyo akong gumawa ng perfume gamit ang aking perfume ingredients. So, simulan natin na the first two ingredients, of course, na alcohol, tsaka ng oil. So, itong yellow na to guys is oil. Yan yung fragrance oil na ihalo natin sa alcohol. So, sa paghalo, kailangan dahan-dahan lang and kailangan isang direction lang yung paghalo natin para hindi ma-disturb yung consistency niya. So, kailangan guys, hindi siya cloudy and ayun, katulad lang yan, very clear lang yung pagkakahalo niya. So, ayan, tanggalin lang natin yung namo. Actually, feeling ko galing yan sa alcohol kasi medyo matagal na siya nakastock pero hindi pa naman yun expired kasi alam naman natin na ang alcohol is matagal ang kanyang expiry. So last month lang yung binili and pwede pa siyang gamitin. So sa paggawa ng perfume, napakadaling lang niya guys. Actually, magagawa niyo lang siya ng mga ilang minutes, matatapos na siya. So, parang napaka-therapeutic ng paggawa ng perfume. So, ayun, natapos na natin yung first two ingredients. Isunod naman na natin yung next ingredients. Ito ang ating fixative. And, actually, meron pang natira. So, kaya 2 bote yan. Ubusin ko muna yung fixative na meron ako. And then, ihalo natin siya dun sa may mixture na nagawa natin. Ayan, so ihalo na natin yung fixative sa mixture na ginawa natin. So actually, depende yan sa ratio or sukat ng gagawin yung perfume. So sa ginawa natin, it's 400 ml. So, meron niyang 40 drops of fixative. So, mag-compute na lang kayo kung ilang drops yung lalagay nyo. So, maganda na dahan-dahan lang ilagay yung fixative kasi very concentrated siya. So, makikita natin na madali siyang mag-mix sa ginawa nating mixture na nauna. Then after noon natin nilagay yung tamang sukat na ating fixative, haluin lang ulit natin siya. Kailangan one direction kung ano yung pinaghalo natin, kung anong direksyon yung pinaghalo natin kanina. Same lang din. So may kita pa rin natin na clear pa rin yung mixture natin. So tama yung process and tama yung sukat na nilalagay natin. So ang ating fourth na ilalagay is ang ating DPG pang ang ating dipropylene glycol. Yan, so kailangan sukatin gamit ang Erlenmeyer flask and then ihalo natin. So pasensya na guys, nakaharang pala yung ating DPG habang ako'y ayan, so ihalo lang natin guys na unti-unti din yung ating DPG. Yan. Halo lang ulit ng halo. So, dapat clear pa rin siya guys. Kasi hindi maganda kapag nagkaroon yan ng condensation or pag medyo cloudy yung ating mixture. Ibig sabihin, pwedeng over siya sa ingredients or kulang siya sa ingredients. And then lastly, syempre kakailanganin din natin ng water. So kailangan distilled water ang lalagay natin. Pwedeng Absolute, pwedeng Summit. Kayo na lang din yung pumili ng brand ng water na lalagay nyo. And yung tamang sukat din na ilalagay natin. So usually, dahil 400 ml ngayong gagawin ko, so ang nilagay kong water is 20 ml.
So, kailangan sukatin din natin ng mabuti guys kasi maaring matanggal yung fragrance kapag nasobrahan natin ng water. So, yun yung last step natin guys for perfume making. So, ayan yung paggawa natin ng perfume. So, ang scent pala yung ginawa natin right now is Sweet Tea. One of my favorite perfume kasi sobrang bango niya guys. As in, napaka-floral ng amoy. And sobrang ang tagal niya. Long-lasting talaga siya. So, gagamit tayo ng yung ganitong amber bottle na bote. So, bakit amber bottle? Kasi medyo sensitive sa light. Then, ang ating perfume. And para maganda siyang i-store. So, isasalin na natin siya sa ating amber bottle. So, kailangan din, ayan, may label. And then, yung date, nilagay ko din kung kailan siya nagawa. And kung kailan siya pwedeng gamitin. So, usually, 7 days ang ating lead time sa pag-i-store ng perfume. So, ayun guys. Yan na yung pinaka-last step natin. Ang pagsalin natin sa amber bottle flask yung perfume na ginawa natin. So, takpan lang natin mabuti. And pwede natin ilagay sa refrigerator or sa place kung saan hindi siya nainitan or nasisinaga ng araw. So, stick lang natin siya for 7 days and after 7 days, pwede na siyang gamitin. Yun lang guys!